Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DBM ipinagmalaki ng Pilipinas, nangunguna sa budget transparency sa Asia. Ipinagmalaki ni Budget Secretary Ameno Pangandaman na number 1 ang Pilipinas sa budget transparency sa Asia, sa pinakahuling Open Budget Survey. Sinabi ng kalihim na sa survey na ito, nakakuha ang Pilipinas ng score na 76 na rate. Mas mataas sa target ng pamahalaan na 71, sa ilalim ng Philippine Development Plan. Bukod dito, nagsisilbi ng leader ang Pilipinas sa Open Government Partnership, sa pagsali nito sa Open Government Partnership International Steering Committee, bilang isa sa mga bansa na nag-institutionalize ng pagiging bukas ng pamahalaan nito, sa pamamagitan ng Executive Order No. 31 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng kalihim na sila sa DBM, ginagawa nila ang lahat para makabuo ng culture of transparency and good governance, kaya magandang balita na ang Pilipinas ang nangunguna sa budget transparency sa Asia, na may scored rate na 76. Sinabi ni Pangandaman, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, na natili ang kanilang focus para mapanatili ang posisyon bilang global leader sa budget transparency. Samantala, 75 PNP na nakatalaga kay VP Duterte, tinanggal na. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tinanggal na ang lahat ng 75 na mga kapulisan na nakatalaga sa kanya. Sinabi nito na nitong July 22, nang maglabas ng kautusan si PNP Chief Police General Romel Marbil na nag-aatas sa pagbawi sa lahat ng mga PNP personnel na nakatalaga sa Vice Presidente. Pagtitiyak ni Duterte na hindi maapektuhan ang kanyang trabaho bilang Vice-Presidente, paliwanag naman ni Marbil na binawasan ang mga pulis na nakatalaga sa Vice-Presidente. Ang mga security aniya sa Vice-Presidente ay hindi na sa kanilang kontrol, at sa halip ito ay sa ilalim ng Presidential Security Command. Siniguro naman ni PSC Commander Brigadier General Nelson Morales, na tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan ng Vice-Presidente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.